Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong Biyernes, ika-12 ng buwan ng Marso taong 2021. At kagaya po ng ating palagi ang paalala sa inyong lahat, tayo po ay magsuot ng ating mga face mask. And huwag niyong kalimutan ang inyo pong face shield. At pag kayo'y nasa labas na, better be sure that you are observing the 2-meter distance or yung pong 6 feet. Kailangan nyo ng distansya nyo sa isa't isa. At kayo po ay palagi ang maghugas ng inyong mga kamay. Washing of the hands is very important. With soap and water, thoroughly and frequently. And syempre, yung pagpapalakas ng ating mga katawan, it goes without saying also. Kailangan talagang maging malusog tayo para meron tayong sandata sa coronavirus at sa anumang sakit. So let's eat vegetables, fruits, let's drink a lot of water, let's exercise, have at least 8 hours of sleep a day. O mamaya nga pala, merong distribution ng relief goods, food packages. Si Senator Christopher Bongo, dyan po sa Aurora, Quezon Elementary School sa Malate, doon po sa mga nasunugang biktima. Kaya yung mga nanonood sa inyo, darating po dyan si Senator Christopher Bongo. At sasamahan po natin. At kaugnay po dito, magpapadala rin po ng relief packages si Mr. William Gatchalian at si Mayor ng Bayambang, Cesar Kiambao, at ang kanyang kabiyak na si Nina Kiambao. So most likely baka yung ibibigay ni Mr. William Gatchalian at ni Mayor and Nina Kiambao, baka bukas natin maiatid sa inyo. Meanwhile, meron po tayong natanggap na reklamo. Ang haba ho ng text English pa. Ibig sabihin, sa kahaba-haba ng text, isa lang ang ibig sabihin yan. Talagang, ito, I think, this traveler suffered. Kasama ng kanyang mga iba pang biyahero, galing sa Amerika. Pinorward nga ho natin sa 3 department secretaries ito. Pinadalaan din natin si Presidente Duterte. Kasi mukhang may problema tayo dyan sa airport. Binigay natin kay Secretary Arto Gade, Secretary Berna Puyat, at kay Secretary Francisco Duque ng DOH. Ito po ang kanyang text, nakahaba-haba. Siguro itatranslate natin sa Pilipino. Kasi English Good day, Secretary Panelo. Gusto ko po na maghain ng isang opisyal na reklamo sa isang sitwasyon na nangyari sa Terminal 1 para dyan sa mga protocol arrivals ng mga bumabalik na residente o balikbayan ay arrive. Ako po'y dumating sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng Korean Air dito sa Maynila, dyan sa NAIA Terminal 1 noong unang araw ng buwan na ito. Galing po siya ng Miami, USA. Bago po kami umalis ng Atlanta Airport, going to Incheon Airport, sa Korea yun, transit airport nila yun. Yung staff ng Korean Air, ayaw kaming pasakayin hanggat hindi nila na-check kung kumpleto na yung aming requirements. At isa sa mga requirements
ng isang bumabalik na residente, kailangan merong confirmed hotel booking reservation na ang number of days ay minimum of 7 days and 6 nights sa anumang hotel na nakalista, na nilista ng, I suppose, DOT. Pagkatapos kong ipakita ng kumpirmado kong booking na meron akong booking sa hotel, tiningnan nila, chinek nila sa kanilang computer, at nung makita nila na kumpirmado yung aking booking sa hotel ko sa Maynila, saka lang nila ako binigyan ng boarding pass. So ako po'y umaasa, I was expecting everything will be so fast. Umaasa ako na mabilis na lahat at smooth pagdating ko sa Maynila. Kasi wala nang swab test pagdating sa airport. Karaka-raka. Pagkatapos ang 24 oras na biyahe mula sa Miami to Manila, dumating po kami sa Terminal 1 ng alas 5 or rather 9:35 p.m. Alas 9:35 ng gabi. March 1 ito 2021. At pagkatapos kung sinumite ang Health Declaration Yellow Form, at yun ang unang step na gagawin namin bago kami pumunta doon sa area kung saan nandun yung aming hotel booking verification ng DOT personnel. Nung pumunta na kami doon sa area ng DOT personnel, 2 biyahe ang dumating. 2 flights arrived, which were Japan Airlines and Korean Air. Yung staff ng Department of Tourism na binubuo lamang ng 3 katao. 3 katao lang ha. At biniverify nila, una yung hotel booking ng mga pasahero mula sa Japan Airlines bago makaproceed dun sa passengers from Korea Air. Dahil sabi, inuna yung Japan Airlines bago yung kanya. This is already annoying. Nakakainis na ito for us. Because, what's the use of hotel verification in Atlanta before they can give us boarding pass? If we will do it again at the same step in Manila Airport, and what is disappointing, it took me almost 3 hours of waiting just for the hotel booking verification. Oh, ang nakakayamot daw, bakit naman daw magbe-verify pa rito sa Maynila, binirify na nga sa Atlanta at hindi sila binibigyan ng boarding pass hanggat hindi na verify na meron silang hotel booking. Bakit daw uulitin na naman sa Maynila? Hindi lamang yan, sabi niya, 3 oras ako naghantay para lang dyan sa hotel booking verification. Oo nga naman. Mukha yatang it's a dumb thing na na-verify na dun sa pinanggalingan mo. Kaya ka nga binigyan ng boarding pass dahil siguradong meron na. Isa pa, teka muna. Unang-una, hindi ba requirement, I'm calling on DOT, Secretary Berna, hindi ba supposed to be, meron tayong requirement nga ng hotel booking, okay? Bago ka payagang umalis, kailangan meron kang return flight at the same time, meron kang booking ditong hotel kung saan ka makaka-quarantine kasi ka-quarantine ka ng 14 na araw supposed to be initially. Pero ngayon, pag ikaw ay nag-negative on the 5th or 6th day, pwede ka na sa bahay ka na lang mag-quarantine. O ang tanong ko naman, hindi po ba pag binigyan ka ng nagbigay na yung pasahero, kasi yun ang requirement, hindi po ba dapat at that precise time na binigay, meron na sa DOT o kung sino mang ahensya na i-verify mo na kung totoo yung booking na yun. So you don't even have to verify again. O kung gusto mo naman, binirify na nga ng pinanggagalingan mo kaya ganun nga ka-stricto. So bakit paulit-ulit? Okay. O ito, sumunod na text niya. Ang haba nga ho First paragraph pa lang yung binasa natin Binabasa natin to para malaman nyo na lahat ng reklamo nyo, tinatanggap namin
At pinapaalam namin sa mga kinauukulan at dinidiscuss natin para malaman natin kung valid ang reklamo o hindi. At gawa natin ng paraan. Alright, ito sumunod niyang text. After that step, katapos po niyan, we can now proceed for the payment of the swab test in PadLab, and they will give us the voucher or schedule for our swab test, which will be on our 5th day of staying in the hotel. Pagkatapos na po nung booking, rebooking, validation ng rebooking nila, pupunta na sila para magbayad ng kanilang swab test doon sa PadLab. At bibigyan sila ng voucher o schedule para sa kanilang swab test na magaganap sa ikalimang araw ng kanilang pananatili doon sa hotel na binook nila. Wala daw problema doon sa step na yon. It was smooth and fast. May pinuri naman pala yung portion na yon. After that, I went to immigration where there was no line. Walang linya. And then get my luggage. Kinuha niya yung kanyang bagay. I told myself that time, sinabi ko sa sarili ko, now I can go and take a rest in the hotel because I was so tired already. Ngayon, makakapahinga na ako doon sa hotel na aking binook. Sapagkat ako'y pagod na. At by that time, it was almost 12:15 a.m. So, past midnight na. When I went outside, nung ako'y lumabas, again, I was shocked. Ako'y na-shock na naman. Because there was a long line for our transportation arrangement. We can only use the airport taxi or hotel transport arrangement when going to the hotel. Sapagkat ang pwede mo lang gamitin yung airport taxi o kaya yung hotel transportation na in-arrange dun sa binook niya. I don't understand what process they were doing for our transportation. Hindi ko maintindihan kung anong proseso ang ginawa nila para sa aming transportation. Kasi they took our passport again and did some stop on their desk. Kinuha na naman yung aming passport. May ginawa na naman sila sa kanilang desk. Dalawa lamang ang personnel from PCG. Ano bang PCG? That time on that line. People were so disappointed there because I believe everyone was very tired. Ang daming na-disappoint kasi pagod na nga sila. At maghihintay na naman kami at lilinya na naman kami. I waited on the line. Ako naman luminya. 1 oras akong nakatayo doon. I went out from the airport around 1:15 a.m. So lumabas po ako sa airport, sabi niya, alauna at 1:15, alauna ng madaling araw ng po yun. And the experience was so terrible. Yung karanasan ko ay napaka-terrible and very hassle, masyadong ma-hassle. I knew that we have a protocol to follow. Alam ko na meron tayong protocol na susundin. But, we as returning residents, kami na mga bumabalik na mga residente sa Pilipinas, don't deserve to that kind of service. Hindi naman kami deserving doon sa ganong klaseng serbisyo. Kung baga, yung kind of service na sinasabi niya, lousy. Pinagantay sila, pinaverify, nakalinya sila, lang oras, pagod, gutom. And to think, and sabi niya, and to think we're spending a lot just to go back home because it is on our own expense for the hotel quarantine for 7 days. Lalo pa, gagastos pa kami, sarili namin gastos yung sa hotel quarantine ng 7 araw. Kaya yung mga tao doon, some people there giving comment, akala daw nila, yung mga tao daw doon, yung sistema ng administrasyon, organisado. Pero mukhang hindi. Sapagkat yun ang kanilang karanasan. At sabi niya, I'm speaking of this not to dishonor anyone in the government. Sinasabi ko po ito, hindi naman para siraan ang sino man sa gobyerno. Para lang malaman nila na yung sistema nila ay dapat baguhin, mag-improve, and must be well organized in the future para sa mga susunod na darating na araw, maayos naman. Salamat po. Thank you very much for hearing my sentiment. God bless our country. Yun po ang text na kahaba-haba. Ang sagot naman sa akin ni Secretary Berna, papaimbestigahan ko po. Yun ang kanyang sagot. At tapos papadala niya rin daw kay Secretary Togade at sa DOH. And sagot naman sa akin
Secretary Duque, kausap ko kaninang umagang-umaga, madaling araw. Nag-text siya tapos tinawagan ko at nag-usap kami. Naiinis din siya. Sabi niya, it's really a dumb procedure na book na validate na dun sa pinanggalingan mo. Iba-validate na naman dito. Hindi niya rin maintindihan. Sabi niya, binibigyan pa nila yung sarili nila ng dagdag na trabaho, hindi naman kailangan. Tapos pinahihirapan yung ating mga kababayan. O nga naman, bakit ba ganyan? Bakit ba ganyan? Ang inyong procedure sa DOT, ano ba yan? Pakiayos naman po. At nagre-reklamo yung ating mga kababayan. Ay, sus Mariosep naman. Ano ba yan? Anyway, may bago pong curfew. Ito yung mga nag-text din sa atin. May nag-text sa atin kasi. Sabi niya, totoo po ba? Iba, may curfew na naman na bago. Eh noon, wala pa ito. 3 days ago yung text sa akin. Sabi ko, ang alam ko, iba-ibang ordinansa ng curfew. O ngayon, meron na. Uniform na ang curfew. Mula daw po sa Lunes, March 15. Sang-ayon sa Metro Manila Development Authority, MMDA, Chairman Benhar Abalos. Ang napagkasundoan po ng mga alkalde ng Metro Manila, ay magkakaroon na po ng curfew. Mula Lunes po ito alas 10 ng gabi ang curfew hanggang alas 5 ng madaling araw. Ibig sabihin, yung mga nagtatrabaho sa restaurant, sa drugstore, at kung ano-ano pang kailangang nandun kayo ng umaga hanggang hapon, kailangan maalis na kayo dun sa inyong workplace na mga 1 hour and a half. Kasi, siyempre, maglalakad pa kayo, maghahanap pa kayo ng mga sasakyan nyo. Ay kung malayo-layo pa kayo, baka abutan kayo ng curfew sa daan. Kaya I remember, kumain kami dyan sa Green Hills ni Governor Sakur, Tanang Sulu. Aba, alas 9 pa lang, pinaalis na kami. Hindi pa nga kami nakakakalahati sa kain namin. Kasi dumating yata kami noon, alas 8 pasado. Sabi niya, may curfew kami rito sa aming opisina o doon sa kanilang restaurant. O di pinabalot na lang namin yung kinakain namin. Talaga naman, no? O anyway, yan alas 10. O bakit naman? Yan naman ang tanong. Bakit? Bakit ba ganyan? Bakit daw may curfew? Kasi, alam nyo naman, nag-spike na naman tayo. Kumbaga, nililimitahan na muna natin yung mga galaw natin. Umuwi muna tayo sa ating mga bahay. Nakaka-alarma kasi yung pag-akyat ng mga kaso ng COVID sa ating bansa. Lalo na rito sa Manila, sa Metro Manila. Kaya kailangan talagang gawa natin ang paraan. At 2 linggo lang naman ito. Kasi yun naman ang incubation period nung bagong variant. Oh, by the way, meron pa nga palang reklamo. At ito'y klinaro ko kay Secretary Duque. Ang isa pa ang reklamo nila, bakit naman daw di ba, supposedly pagdating mo on the 5th or 6th day, isosolve ka na. The day after, meron kang result. Negative, so pauwiin ka na. Ang problema, sabi nila, bakit kailangan pa kami mag-quarantine? Negative na nga kami. At first blush, at first glance, nga naman, parang totally unnecessary. Negative ka na Ba't kailangan pa mag-quarantine sa bahay ninyo at imomonitor ka ng barangay mo? Parang unproductive, no? Dahil hindi ka makakalabas ng bahay. Kung nagtatrabaho ka, hindi ka makatrabaho. Ang pinaliwanag sa atin ni Dr. Duque, sabi niya, alam mo yan, kaya natin ginawa yan. Supposed to be nga dati 14 days sa hotel Pero dahil may mga nakiusap, pwede naman sa bahay. Ginawa na natin sa bahay. Sabi ko, bakit kasi? Bakit kailangan may negative naman? Kasi daw, yung variant, yung bagong variant sa UK,
it takes 14 days to incubate. Doon palang lalabas. O kahit pala negative ka, kasi on the 5th, 6th day, sinabtest ka negative. Pero kahit negative ka pa, magiging parang false negative yun kasi lalabas pa lang yun on the 14th day eh. Kaya, pwersado ka ngayon mag-quarantine. Kasi kahit negative ka ngayon, baka false negative yun in relation dun sa incubation period ng variant ng UK. Sabi ko, teka muna, galing sila sa Amerika. Hindi naman UK eh. Sabi niya, hindi, most likely, sabi niya, alam mo, kumalat na yung variant ng UK. Kaya yung sa Amerika, meron din niya. So, yun ang paliwanag. Kasi marami nagte-text, yun din ang complaint nila, bakit pa kami magka-quarantine? Negative na nga kami. Yun ang sagot. Sundin na lang po natin. Yun naman kaya ginagawa yan. Hindi naman sa ano pa mang dahilan, maliban sa kaligtasan na rin po ninyo. Okay? Samantala, itong si Presidente, gusto niya pong buksan na talaga yung ekonomiya natin. Very soon, kahit na meron tayong pagtaas ng coronavirus. Dahil, gaya rin ng palagi nating sinasabi, we cannot be forever hostage to this coronavirus. At sinasabi rin ni Presidente, hindi naman pa pwede na tayo ay palagi nakakadena dito sa mga strict protocols natin, hindi na tayo makalabas, makagalaw, makatrabaho. Apektado na nga, daming nagugutom, daming walang trabaho. Kaya sabi niya, it's between the deep blue sea, the devil in the deep blue sea. Hindi po ba? Pag binuksan mo, baka umakit ang coronavirus. Ang number of cases. Kaya nung nandun po kami sa Dumaguete kahapon, balikan nga yung amin Nandun kami ng tanghali. Merong event dun si Senador Bongo na nasamahan din natin. And then, magkaroon po ng inauguration dyan sa airport ng Dumaguete, excuse me. At dun po sa bagong port. Hindi naman bagong port. Kumbaga, in-improve ng gusto gumanda. At dun po sa talumpati ni Presidente, dun sa port, sinabi niya ang kahalagahan ng mga health protocols. Talagang wala naman talagang iba kasing sasabihin kung hindi. Kahit manood kayo sa CNN, sa Bloomberg, sa lahat ng istasyon, yun naman ang paulit-ulit na sinasabi. Si President Biden, yun din ang sinasabi. Lahat, palaging wear your mask, wear your face shield, yung wash your hands, palagi yung ganun Observe the safe distance. Wala naman iba talaga Yun lang Sabi nga ni President Biden kanina sa salita siya na the easiest thing to do, hindi ba? Yung din ang sinasabi, napakadaling gawin. Yung pagsusuot ng mask. Kaya sabi ni Presidente, habang talagang may panganib yung COVID-19, hindi naman po pwedeng forever tayong nakatali dyan. Sa takot na yan. Kailangan talagang buksan na natin ang ekonomiya natin. Habang hindi pa napapatupad yung kabuuan ng ating pambansang programa sa bakuna, kailangan pa rin talagang gumawa na tayo ng kaparaanan na maibalik na ang ating ekonomiya sa dati niyang kalusugan. Pero gagawin natin to with utmost caution and responsibility. Tayo po ganun pa man, kahit gagawin natin yung pagbubukas ng ekonomiya, tayo ay magiging napaka-maingat at responsable. Kaya sabi niya nga, this is the devil in the deep blue sea. Kung baga, wala kang hanapin, kahit anong gawin mo yan, talagang mayroong panganib. But, sabi niya, I have to reopen the economy.
At sabi niya, siguro in a matter of weeks, bubuksan na natin to. At gusto niyang mapabilisan ang rollout ng bakuna. At binigay niya rin ng timetable ito. Mga weeks din. We cannot forever be in the strict protocols because we have to open the economy. People are hungry. Gutom ang tao. People have to work. Kailangan magtrabaho ang tao. To eat, to survive, para mabuhay sila. So, hindi ko malaman kung saan ako pupunta. At I said, the economy must be open in a short while. Kaya paspasan yung bakuna. Total, umabot na. O, di ba? O, para-parehong sinasabi ng lahat eh. Di ba sa programa natin, ang una nating binahagi sa inyo several months ago. Sabi natin, we cannot be forever hostage to this coronavirus. Hindi po pwede tayong makakadena sa takot at panganib nitong coronavirus. Kailangan maging malikain tayo. Ito naman si Senadora Ontiveros. Sa totoo lang, yun namang mga mungkahi mo hindi na kailangan dahil yun na nga ang sinasabi ni Presidente na mag-ingat. Ganon din sinasabi niya. Sinasabi niya marami nang walang trabaho. Talaga, yun nga, exactly. That is why precisely the President wants to reopen the economy. At yung mga mungkahi naman ninyo, yun na nga ang ginagawa. Kaya, kung baga, sumasakay na lang sila. Meanwhile, itong si Presidente, medyo naiinis na naman siya. It's getting his goat. Bakit kanyo? Kasi may mga nakakarating sa kanya na merong mga peking swab test results. Merong peking positive, may peking negative. Pag nagpa-swab test ka sa isang swabbing center, positive. Siyempre, gugulat ka. Punta ka naman sa isa, negative naman. Sabi niya, ano ba ito? Bakit ganito? Sabi niya, parang saliwa ito. Fraudulent activity na naman to. At ito ay sinisira mo yung pagtitiwala ng publiko sa ating mga testing system. O nga naman, bakit man? Kasi, kung negative ka, pagkatapos, para to be sure, pupunta ka sa ibang center, lalabas positive ka, ano na, totoo doon. Punta ka naman sa isang center, positive. Punta ka na naman sa isa, to validate, negative. So, ano na lang paniniwalaan natin? Kaya sabi ni Presidente, papaimbestigahan ko to and I will order the police again. O yun naman dun sa mga tumutulig sa, bakit na naman pulis? Sabi niya, sino naman mauutusan ko? Hindi naman po pwedeng utusan natin yung doktor para mag-imbestiga, magbantay. Siyempre, ang militar sa mga pulis, kayo talaga. Tama nga naman si Presidente. Kaya sabi niya, kailangan talagang malaman natin kung anong nangyayari dito. I have to talk to the medical kasi hindi ko malaman kung if there is something that is really stupid going around. Kasi yung iba magpa-swab test, positive. Pagkatapos to confirm, punta ka sa isang swabbing station, magpa-swab, negative naman. Kaya, ang tao talaga nalilito tuloy. At nawawala ng tiwala sa mga swabbing test centers natin. Saka siya nga pala, sabi niya, yung mga nagpapabili ng bakuna, naku, huwag ko sana kayong mahuli. Ibig sabihin ni Presidente, yung hindi pa na-aprobahan, binibenta nyo. Pag nahuli ko kayo, lagot kayo. Pakatawag ko kayo sa Malacanang. Anyway, teka muna, magbibigay muna tayo ng konting patalastas, paalala sa ating studio.
Alright, sabi ko ni Presidente Duterte, yung katiwalian has no place in the government's infrastructure projects. Kaya sabi ni Presidente, kailangan yung mga projects natin ay nasa panahon at walang katiwalian. Ito po yung sinabi niya nung gaya ng sinabi ko sa inyo kahapon. Nandun siya sa Dumaguete, Sibulan Airport at tinignan niya yung bagong proyekto. Sabi ni Presidente, I assure our people that we will remain committed to finish all infrastructure projects on time. Makakaasa kayo, sabi niya, at tatapusin natin lahat itong mga proyekto sa tamang panahon. And kung pwede, sa loob ng aking administrasyon, bago ako bumaba bilang presidente, with the least inconvenience to the public and with strict adherence to honesty, integrity, nang hindi masyadong naabala ang tao at talagang sa ilalim ng mahigpit na malinis at puno ng integridad na proseso, walang dayaan, walang nakawan. Corruption has no place here. Medyo exasperated na ho si Presidente sa rampant corruption sa gobyerno. Itong rehabilitation na ginawa doon sa Dumaguete Airport, 250 million pesos po ito. At malaki ang may tutulong nito upang mapalago natin ang ating kalakalan, pati ang ating turismo. Ano bang ginawa doon? Yung pong passenger terminal, pinalawak yun, in-expand. Yung administrative building, pinaganda, pinalaki. Yun yung runway, binilagyan ng overlay ng asphalt. At pati na yung shoulder grade, kinorek nila yon at nag-construct sila ng mga additional taxiways. At syempre, yun yung upgrade doon, para yung mga mabibigat na aeroplano pwede rin mag-landing doon. At the same time, syempre, dadami yung mga bilang ng mga pasahero. At pinapurihan niya po yung Department of Transportation ni Secretary Art Tugade, Civil Aviation Authority, at lahat ng mga partners na nag-contribute sa pagkatapos nitong proyektong ito, kahit na nga meron tayong lockdown dahil sa pandemya. Sabi ni Presidente, umaasa ko na itong proyektong ito, bibigyan tayo ng inspirasyon para magbigay pa tayo ng mahusay na serbisyo at magandang pagkakataon sa ating mga kababayan. At magamit natin ang potential ng trade and tourism bilang catalyst or trigger ng economic recovery, lalong-lalo na sa mga probinsya. At pagkagaling nga po ni Presidente doon sa airport, pumunta, sinamahan din natin, kasama natin Secretary Bello, Secretary Martin Andanar, si Secretary Roque, Secretary Tugade, at si Senador Bongo. At pumunta nga po kami doon sa Port Operations Building. Yan po sa Dumaguete. Yung pong bagong building, maganda. Yung terminal doon, nalakihan, lumuwag, at syempre, bago bagong pintura. Kumbaga, talagang hahanga ka rin. At ito, nadagdagan yung bilang ng pasahero na pwedeng pumasok doon. Yan sa Port Integrated Clearing Office. It's a one-stop shop para mapabilis yung proseso ng pagpasok at paglabas ng mga vessels, mga barko at mga cargos. Now, puntahan po naman natin yung paksain kaugnay doon sa pagpaslang sa isang human rights lawyer. Isa ho kasi sa mga abogado dyan sa 37 petition
kung saan ay walang bisa nila ang Anti-Terrorism Act of 2020. Sinaksak noong nakaraang Miyerkules yan po sa Iloilo City. Ang pangalan niya ay si Attorney Angelo Carlo. Uy, pangalan pa ito ng dalawa kong anak, Angelo at Carlo. Attorney Angelo Carlo Guillen. Sinaksak po siya sa ulo. Sus Maria Josep. At dun sa kanyang balikat ng dalawang nakamaskarang mga culprits. At ito po'y kinumpirma nung kanyang kinabibilangang grupo, yung NUPL. Ito yung National Union of People's Lawyers. Ito daw pong si Attorney Guillen, nagsilbing vice presidente ng kanilang assistant VP ng kanilang National Union of People's Lawyers, dyan naman sa Visayas. Kaya po humingi ang NUPL sa mga otoridad na imbestigahan kara-karaka ang tangka sa buhay ni Attorney Guillen. Itong si Attorney Guillen kasi daw, siyang abogado ng mga naaresto ng mga aktivista dyan sa ilang ginawang raid sa Bacolod City. Yung Tumandok tribe members, siya rin ang nag-abogado ron, na nakulong noong Disyembre. At itong abogadong ito, siya naman ay naditini dahil kasama siya doon sa nagprotesta last year. After, according to him, siya lang naman daw yung nag-respond dahil sa illegal arrest ng 42 activists na nagpo-protesta sa pagkapatay naman ng Bayan Muna Iloilo Coordinator Jury Porquia. Jory o Jury Porquia. Sabi nila, tindi na ito. This is way too much. Too many, too brazen, too evil. Hold tight. Attorney Guillen, show those cowards what a fighter you are. Ang sabi naman itong presidente nila. Of course, yung mga iba pang mga progressive groups, nagsalita rin sila. Sabi nitong grupo ng mga bayan, hinihikayat, hinihingi sa House of Representatives na mag-imbestiga. Nagfile lang ako ng resolution na magkaroon ng investigasyon sa Kamara de Representante sa ginawang pag-atake dito sa abogadong si Attorney Guillen. At dun sa resolution, ang mga pumirma nun ay si Kongresista Edsel Lagman at si Kongresista Kip Belmonte. At tinatawagan nila ang Committee on Human Rights na mag-imbestiga rito. Alam nyo, immediately naman, pag may mga ganyan, talagang iniimbestigahan. Ito nga si dating Justice Carpio, dating Justice Morales, at iba pang mga abogado, umakyat sa Korte Suprema na naman. At kung maaari daw, makialam ang Korte Suprema dahil doon sa mga maraming atake sa mga abogado, both verbal and physical. Doon daw sa mga humahamon sa konstitusyonalidad ng Anti-Terrorism Act of 2020. At sinabi nga nila, ito, kagaya nitong pagsasaksak kay Attorney Guillen, pati na raw itong mga red tagging na ginagawa ni General Antonio Parlade, yung kanyang mga threats laban sa mga kalaban ng Republic Act 11479 or Anti-Terrorism Law. Ito daw kailangan ng makialam ang Korte Suprema. Ang hinihingi po nila, kailangan pansamantala raw na huwag ipatupad ang anti-terrorism law. Mukha naman malabo yata yun. Teka muna, alam po ninyo, hindi naman ibig sabihin na yung mga, halimbawa, yung mga abogado ng mga aktivista, abogado ng mga nahuli,
abogado dyan sa petition na ginagawa ngayon na dinidinig sa Korte Suprema. Hindi naman ibig sabihin pag sila ay inatake, dahil yun sa kanilang trabaho. Hindi pa ho natin alam yun eh. Kasi, yung abogado, pag yun ay sinalakay, binaril, sinaktan, hindi ho ibig sabihin dahil sa trabaho niyang pagkaabogado. For all we know, baka meron din siyang mga personal na kaalitan na walang kaugnayan sa kanyang trabaho. Kaya nga ho yan dapat nating imbestigahan. Kaya we cannot give a general sweeping condemnation and accusation na ito ay dahil sila ay nag-aabogado at parang pinalalabas dahil kumukontra sila sa anti-terrorism law, may kinalaban dito yung mga otoridad o ang Estado. It doesn't follow. Medyo malabo yung logic na yan. Kaya yung sinasabi ni John Nery, itong si Pusakal na nag-aabugaduhan na kritiko ni Presidente Duterte, gumawa na naman siya ng call. Sabi niya, sino ang magtatanggol o magbibigay ng proteksyon sa mga abogado? Kasi sabi niya, tapos nagsaysayo siya ng mga kung ano ng pangalan na naging biktima ng assault o kaya namatay. Kaya daw nagpunta na sa Korte Suprema itong mga dating justice ng Korte Suprema kasama yung mga abogado at talagang kinakalampag ang Korte Suprema. Pero gaya nga ho ng sinabi natin, hindi ibig sabihin yung mga nangyari dito sa mga abogadong binabanggit, may kaugnayan sa kanilang trabaho. Ang iba siguro meron. Pero, hindi na malayo na dahil meron ka rin personal na kaalitan. Yun nga ako sinasabi ni Presidente noon, di ba, na binati ko siya. Hindi porket namamahayag ka, o ikaw ay journalist, ikaw ay immune from attack. Kasi nga, kung meron kang personal na atraso sa kalaban mo, hindi you will be a subject to physical assault from your enemies. Ang mahalaga, maimbestigahan natin and we can prosecute, usingin po natin yung mga nasa likod, regardless kahit naman sino sila. Hindi mahalaga kung sino ka. Pag ikaw ay lumabag sa batas, abay, kailangan talagang usigin ka at pag ikay napatunayang may kasalanan, dapat talagang managot at parusahan ka. Yan o ang regla niyan. Ano ba itong sinasabi naman ni Quezon? Itong kapangalan ni Manuel Quezon. Ito daw pareho lang naman ang linya nito Ito palaging sinasabi nito, ang administrasyon, ang gobyerno, ang palaging nagkukulang dito, hindi pinapangalagaan, kung ano-ano sinasabi. Wala namang bago sa mga sinasabi nito. Sa halip na sila ay manawagan na imbestigahan natin to at alamin natin kung ano talaga ang mga tunay na kalakaran na humantong sa ganitong karahasan. Yun ang dapat na tinitingnan po natin. Hindi yung hinuhusgahan mo kagad pagkatapos yung administrasyon o ang pamahalaan ang sinisisi mo o kung hindi man sinisisi, sinasabi mong talagang merong lantarang kaugnayan. Mali po yun. Huwag po natin gawin yun sapagkat nagtatanim tayo ng hindi maganda sa isipan ng mga nakikinig sa inyo o nagbabasa sa inyo. Sapagkat sa pamamagitan ng ganong mga uring pamamahayag, kayo po'y nagtatanim ng pagdududa. Nagtatanim din kayo ng galit sa pamahalaan. Hindi maganda. Kailangan maging objective po tayo palagi. Itong ating pamahalaan naman, yung DOJ nga ang gagawa na sila ng inventory
kung ilan lang mga napatay, saka ano ba talaga. Malalaman natin po yan pagkatapos sampa ang kaso, maimbestigahan, may sampa ang kaso, magkaroon ng paglilitis. Malalaman talaga natin kung ano ba talaga ang naging punot dulo ng pagkapaslang o ang pagkasugat, pagka-ospital nitong mga binabanggit nating mga abogado. Anyway, yun naman pong dun sa Calbayog, yun pong alkalde ron. Dalawang version ng naririnig natin. Coincidentally, si General De Bolsinas pala na positive daw sa coronavirus kasi masipag din to. Teka, kasama natin to sa ano Kaya naman natin to nakasama. Sabagay, hindi ako lumapit sa kanya. Medyo malayo ako sa kanya. Mga must be 3 meters away ako sa kanya. Last week, andun siya sa tayo galing, Cagayan de Oro. Positive siya. Hindi naman siguro tayo dapat mag-quarantine. Malayo tayo sa kanya. Tsaka, parang, ano ba yun? 10 araw na yata nakakaraan yan. Dapat meron na tayong sintomas kung tayo man ay nahawaan. Wala naman. Saka negative nga tayo, di ba? Kahapon, negative test tayo. Anyway, sa ngayon po kay General De Bolsinas, nagutos na siya ng imbestigahan yung encounter di umano dyan sa Samar, kung saan napatay nga yung pong Calbayog Mayor na si Mayor Aquino, 3 pulis. At doon namang bodyguard ni Mayor Aquino namatay din. Mayroon pang bystander na namatay. Pero dalawa ang version. Sa ngayon kay Congressman Sarmiento, inambush si Mayor Aquino. Kasi daw, mga uniformado ng mga pulis at may bonnet pa. Yun ang akusasyon, Pagkatapos, merong lumalabas na iba namang version. Sa ngayon naman dito sa pangalawang version, yun daw mga pulis ay nasa likod ng van ni Mayor. Kasunod, ito naman daw kay Mayor, akala siguro ng mga security, sinusundan sila. Kasi siguro napansin nila, matagal na kung saan sila nanggaling. Hindi humihiwalay sa kanila. Kaya pinaputukan daw nila, akala nila baka i-ambush nga naman sila. Ito naman mga sumusunod daw, dahil pinaputukan sila, nakipagbarilan na sila. Yun ang istorya. So hindi ho natin malaman ngayon kung ano ba talaga ang istorya. Kaya that is why itong si Secretary Maynard, nagutos na sa NBI na imbestigahan nyo na yan. Dahil may involved na police para walang masabi. Ito na naman si Ate VP Lenny. Sinasabi niya na naman na the same narrative siya. Kailangan daw pagdugtong-dugtunin natin yung mga dots. Pakita daw natin yung web kung bakit nagkakaroon ng lantarang pagpatay. Kagaya daw nung napatay na aktivista sa Calabarzon at pati sa alkalde ng bansa. Hindi daw dapat itong tratuhin ng normal. Tama ka dyan. Hindi natin dapat tratuhin normal. Pero mali ka when you say what happened in Calabarzon relative to the killings of those so-called activists was a massacre. Kasi hindi pa nga natin alam, hinuhusgahan mo na, abogado ka pa naman, at VP Lenny. Kailangan, you apply what you learned in law school. Huwag muna tayong maghuhusga. Pagkatapos, hindi lang, tawag mo dito sa rehimeng murderous regime. Biro mo yun? Mamamatay tao. Itong administrasyon, yun ang sinasabi mo. Nako, mukhang you have overreached yourself.
You've gone overboard. Hindi po pwede yan. Tama na lang yung manawagan ka na lang sana. Ngayon, nananawagan ka. Ang problema, nananawagan ka ng malinis, kompetente, malayang investigasyon, pero, nauna na yung condemnation mo na ito ay isang massacre. Hindi po ba? Kaya, mali. Ano naman gagawin natin? Bipileni. Oy, by the way, kahapon ako nasa dyaryo nga ngayon. Bukas, di-discuss natin ang gusto. Sabi ni Presidente, nagulat kami sa speech niya eh. Sabi niya, bago siya magbigay ng kanyang formal na speech. Kasi nandun kami sa stage nila Senador Bongo. Sabi niya, pagbaba ko sa aeroplano, binulungan ako ni Senador Bongo. Sir, it leaves bad taste in the mouth. Kayo na lang po ang magsabi sa tao. Akala namin kung ano yung sasabihin. Sabi niya, and sabi po sa akin ni Senador Bongo, sabihin ko daw sa inyo na talagang interesado siyang maging presidente. O di tawa na kami lahat. Dito naman si Senador Bongo, na-shock din siya, kaya panay iling niya. Sabi niya, hindi totoo. Ay, nako. Alam niyo po, si presidente talagang ganyan. The president likes him. And you know, when he likes somebody, he keeps on joking. He keeps on raving. Hindi ba ako, paborito niya rin ako biruin. Pero kahapon hindi niya ako biniro. Medyo seryoso siya. Sinabi niya sa mga nakikinig sa kanya, ako daw high-profile lawyer, mga abogado ako ng mga artista. Hindi naman ng mga artista, marami tayo mga nakakakaso. Tapos sinabi niya, maybe he will make a good senator. O kaya tuloy, nasa dyaryo naman ngayon. Si Presidente, ganun talaga si Presidente. But, alam niyo, yung pagbibiro niya, meron ding hibla ng katotohanan yon. Either, yun ang gusto niya, o baka yun ang basa niya dun sa tao. Okay, pininabot na naman po tayo ng oras. Bukas, magkikwento ako sa inyo. Meron tayong mga pictures, pakita natin sa inyo bukas. Yung mga ginawa namin biyahe. Tapos tayo'y tatakbo pa sa Aurora, Quezon. At baka nandun na si Senador Bongo at tutulong tayo sa pamamahagi ng mga relief goods, food packages. Yan sa mga fire victims dyan sa Malate. Ako po si Salvador Panelo, ang inyong lingkod, pansamantalang nagpapaalam hanggang bukas na muli. Alauna ho tayo bukas, dahil Biyernes ngayon, Sabado Sabado bukas. Alauna hanggang alas 2 ng hapon. At nagsasabi sa inyo na magsuot po kayo ng face mask, ng inyong face shield, at kayo po sana ay mag-observe palagi ng 2 meters or 6 feet distance. And of course, wash your hands always with soap and water. And palakasan po natin mga sarili, Let's eat nutritious food, vegetables, fruits, a lot of water, drink, exercise, 8 hours of sleep a day, yun. And of course, tayo po, pag tayo natulog na at nagising sa umaga, pasalamatan po natin ang ating dakilang Diyos na lumikha sa ating lahat sa pagbibigay ng buhay at pagdurugtong ng ating buhay, pagbibigay ng biyaya at lahat ng mga kagandahan na tinatamasa natin ngayon at sa ating paggagabay sa atin sa paglakad sa tamang daan. Let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all.